Ang tugatog ng buhay. Kabanata 2134. Hindi mo ba naisip na medyo kakaiba ang kinikilos ni Hermione? Sabi ng Sectmaster ng Plenilon Sect sa Grand Elder habang nakaupo sila sa Golden Cart. Naguguluhan ang Grand Elder. Aling bahagi? Wala kang naramdaman. Sabi ng Sectmaster. Pagkatapos lumabo ang reflective eye, parang natigilan siya na parang nakakita siya ng hindi kapanipaniwala. Hindi ba't dahil wala siyang sapat na kakayahan upang magamit ng buo ang salamin? Sabi ng Grand Elder. Humisi ang Sectmaster, sa tingin mo ba talaga? Ganoon din ang sinabi niya pagkatapos, ngunit kung ganoon nga talaga, hindi siya magmumukhang magugulat. Sa kabaligtaran, ang paraan ng pagsasalita niya ay parang nasasabik siya at nag-iisa pa siyang umalis sa huli para habulin ang Rockefeller guy na iyon. Nag-iisip sandali ang Grand Elder bago tuluyang nag-react. Sectmaster, ibig mo bang sabihin na may tinatago si Hermione sa atin at iniwan tayo para hanapin ang Alex na iyon? Tapos after a pause parang pumayag siya. Oo, kakaiba yung expression niya that time. Hindi ko ito masyadong inisip noon, ngunit ngayon na naiisip ko ito ay tulad ng sinabi mo. Umupo ang Sectmaster sa isang stool. Hindi mo ba napagtanto na ang gintong kariton ay nagpapatuloy sa lahat ng ito? Kaya hindi pa tayo masyadong malayo kay Hermione sa lahat ng ito. Sectmaster, matalino ka talaga. Si Richit Asterisk. Whoosh. Tererat tererat. Boom boom boom. Inawakan ni Alex ang kanyang anak sa kanyang dibdib at nabangga si Hermione kahit 5 beses na. Napatay ng kanyang mga espada ang 4 na imahe ng salamin ni Hermione. Noong una ay naisip niya na ang salamin ni Hermione ay maaaring makagawa ng mga kopya ng kanyang sarili ng walang katapusan. Gayunpaman, tila kahit gaano siya kumopya, maaari lamang siyang magkaroon ng 7 mirror images sa isang pagkakataon. Nangangahulugan iyon na 7 ang kanyang limitasyon. Bukod dito, pagkatapos niyang patayin ang 4 sa kanyang mga salamin na imahe, si Hermione ay nagpanatili lamang ng 5 mga imahe ng salamin pagkatapos noon. Ipinaliwanag pa nito na umabot na siya sa puntong hindi na siya makatawag pa ng mga mirror images sa kanyang cultivation base sa ngayon. Gayunpaman, natanggap ni Hermione ang mana ng Diyosa at talagang mahusay ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Sa sandaling ito, sinaksak si Alex sa likod. May kakaiba ring enerhiya sa sugat. Kahit na gumamit siya ng Zarbeco anteng-anteng, hindi niya maalis ang kakaibang enerhiya na ito sa maikling panahon. Gayon din, patuloy na tumutulo ang dugo mula sa sugat. Boom! Tarat-tarat! Isa pang espada ang bumungad sa kanya. Pinutol ng mahabang sword glare ni Hermione ang ilang buhok ni Alex. Napabuntong hininga si Alex dahil sa gulat, lumalabas ang malamig na pawis. Isinusumpa niya ang Persephone's Folly Bridge sa loob ng kanyang puso. Hindi kumikita ang pakikitungo sa kanya dahil humingi siya ng 100 milyong divine power points sa sandaling ibuka niya ang kanyang bibig bago siya handang tumulong muli. Kung handa siyang kumilos, hindi na kailangang magsikap siyang makatakas. Tila naramdaman ni Bubbles Rockefeller na nasa kanyang mga bisig ang krisis na kinaroroonan ng kanyang ama sa sandaling ito. Tiningnan niya si Alex gamit ang malalaking mata nito at mahigpit na hinawakan ang damit ni Alex gamit ang maliliit nitong kamay. Paano na? Kaya mo pa bang tumayo? Habang hinahabol siya ni Hermione para patayin, nagsalita siya, maawa na ako. Kung ngayon ko lang sinaksak ang anak mo, ano sa tingin mo ang nangyari sa kanya? Naglabas din ng espada si Alex at sinabing, kung gayon, nagpapasalamat ako sa iyo. Ngunit sa kasamaang palad, ang aking asawa ay isang babaeng seloso. Kaya kahit nahulog ka sa akin sa unang tingin, hindi kita mapapangasawa. Klang. Inarang ng salamin ni Hermione ang papasok na talam, ngunit may gasgas sa braso nito. Ito ay isang salamin na imahe at hindi ang kanyang aktwal na pisikal na katawan. Pagkatapos ng slash na ito, ang braso ng mirror image ay nawala sa kawalan. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin nito ang paghabol. Ayos lang. Maaari mong hiwalayan ang iyong asawa. Pagkatapos, kapag naging kasosyo mo ako sa paglilinang, makakahanap ako ng ilang babae na magpapainit sa iyong kama para sa iyo.
Paano naman? Na hindi na kailangang. Nasa akin na ang iyong underwear na may lahat ng natural na amoy nito. Sabi nga sa kasabihan, kung magtatagal ang pagmamahalan ng dalawang tao, mas mahalaga pa rin ang oras na magkahiwalay sila kaysa sa oras na magkasama sila sa pagitan ng mga kumot. Alam ko na kung ano ang amoy mo, Hermione, at sapat na iyon. Klang, klang, klang. 3 espada na naman ang pumutok. Namula ang mukha ni Hermione at nakaramdam siya ng hiya at galit. Nang maalala niya kung paano siya nalinlang mula sa damit na panloob na suot niya, nakaramdam siya ng hiya. Siya ay magiging isang diyosa sa hinaharap. Ngunit kung hawak ng lalaking ito ang kanyang underwear at ipinaroda ito sa harap ng iba, isa siyang kaiyahiyang diyosa. Kaya ang taong ito ay kailangang mamatay. Squelch. Para protektahan ang kanyang anak, tinamaan si Alex sa kanyang kanang balikat. Malayang damaloy ang dugo mula sa sugat. Tumalsik pa ito sa mukha ng kanyang anak. Kabanata 2135. F***. Tiniis ni Alex ang sakit at nag-teleport. Sabi ko, shitty. Ang brutal mo talaga. Kahit paano, hindi ba ako yung lalaking na love at first sight ka? Paano ka naging malupit sa akin? Habang nagre-rumble si Alex, kumuha din siya ng tableta at ininom ito. Nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa. Masyadong makapangyarihan ang mahiwagang kayamanan ng babaeng ito at nakatago rin ito sa loob ng kanyang katawan kaya imposibleng maagaw mula sa kanya ang Chaos Tree. Sa ilang higit pang mga laslas mula sa kanyang mga blades, siya at ang kanyang anak na babae ay tapos na. Gayunpaman sa sandaling ito, bigla niyang napansin ang isang figure sa kanyang harapan na biglang lumitaw. Ito ay isang lalaki. Sa likod ng lalaki ay ang gintong kariton mula sa Plenilon Sect. Ang Sect Master ng Plenilon Sect. Chi***. Masakit na iniisip ni Alex sa loob. Ito ay sunod-sunod na kamalasan. Isang mabahong babae ang mahirap pakitunguhan. Ngayon maging ang mga tao mula sa Plenilon Sect ay naabutan. Ano ang gagawin niya? Sa panahon ng krisis na ito, hindi malay ni Alex na protektahan ang kanyang anak na babae na nasa kanyang mga bisig pa rin. Ang kanyang mystic armor ay sukdulan. Ang 7 gininto ang core sa kanyang katawan ay tumatakbo ng buong lakas at ang chi na nabuo mula sa ancient forbidden spell ng 12 rune ay dumaloy sa kanyang likuran. Boom! Tarat-tarat! Inampres ng Sect Master ang likod ni Alex gamit ang kanyang palad. Ang malakas na lakas ng isang master sa ika-9 na kaharian ng Imminent Immortal ay agad na nabasag ang mystic armor ni Alex at maging ang kanyang mga internal organ. Agad siyang nagluwa ng malalaking subo ng dugo. Blurg. Karamihan sa kanyang dugo ay napunta sa kanyang anak na babae. Kailangan kong tumakbo. Pinatigas ni Alex ang kanyang determinasyon at umaasa lamang sa kanyang lakas, mabilis siyang tumakas. Gayunpaman sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, siya ay nakulong sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. Hindi lamang ang Sect Master ng Plenilon Sect ang kumilos, ngunit ang Grand Elder ay sumugod din at mayroon ding daan-daang mga disipulo ng Plenilon Sect. The Asterisk man, big shot talaga ako sa mata nila ha. Persephone's Folly Bridge, hindi nakita gusto. Pumunta ka at hanapin ang susunod mong amo at sana ay hindi ka mamatay sa libo-libong taon. Pagmumura ni Alex pagkatapos ay tumalon sa latian. Minsan niyang narinig mula kay Frostine Osoro na hindi lang lason ang mayroon kundi pati na rin ang ilang nakakatakot na hindi kilalang pag-iral sa ilalim ng Misty Swamp. Kaya kahit anong gawin niya, hindi siya dapat mahulog dito. Gayunpaman tila ang tanging paraan upang mabuhay ay ang tumalon sa latian. Badam! Pinalot ni Alex ang kanyang sarili at ang kanyang anak sa kanyang chi at tumalon sa latian. Gayunpaman, mabilis niyang natuklasan na ang lason ng latian ay nakakatakot. Maaaring matuno ang kontaminadong tubig sa pamamagitan ng kanyang mystic armor. At kasama nito, matutunaw nito ang kanyang laman. Sa kabilang banda, nararamdaman din niya ang walang hangganang negatibong emosyon na bumabagsak sa kanya. Napasigaw siya sa sakit saka ibinaba ang ulo para tingnan ang kanyang anak. Dahil dito, nakita niyang bumagsak din sa katawan nito ang nakalalasong tubig at negatibong enerhiya.
Pakiramdam niya ay lalabas na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan mula sa takot na bumabalot sa kanya, at niyakap niya ito ng mahigpit na nagbuhos ng mas maraming chi para protektahan siya. 10 Point Forbidden Spell, hindi ka ba isang bagay na sumasalungat sa natural na kaayusan ng mundo? Bilisin mo at magpakita ka sa akin ng milagro. Kung hindi ka pambihira, ano pa ang silbi ng pagkakaroon mo, Si Alex ay galit na galit sa kanyang ulo at maging ang kanyang pagkabalisa ay umabot sa sukdulan nito. Desperado na siya at nagmamakaawa sa anumang uri ng tulong na makukuha niya. Sa likod niya, hindi mabilang na pag-atake ang patuloy na bumabagsak. Tererat, tererat. Boom, boom, boom. Whoosh. Sa sandaling iyon, ang kabanalan sa katawan ni Bubbles ay sumabog sa isang pagsabog ng enerhiya at bumalot sa kanilang dalawa. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2136. Whoosh. Isang maputlang berdeng bilog ng liwanag ang bumalot sa sarili ni Alex at Bubbles na ganap na pinapanatili ang laso na tubig sa labas. Kahit gaano pa karami ang laso na tubig, hindi na nito nabubulok ang kanyang laman. Noon lang nakaramdam ng ginhawa si Alex. Niyakap niya ang kanyang anak at mapusok itong hinalikan. Sabi ko na nga ba? Ang aking anak na babae ay ang pinakamahusay na. Mahal na mahal mo ang tatay mo. Ano ba ang Persephone's Folly Bridge? Maaari lang siyang mapunta sa impyerno. Napapikit si Bubbles at napahadjejek. Pagkatapos natagpuan ni Alex ang kanyang sarili na palalim ng palalim. Tila walang ilalim ang latian na ito. Si Richit Asterisk. Sa lupain sa itaas nang makita ng mga tao si Alex na tumatalon sa latian kasama ang kanyang anak na babae at nawala sa ilalim, nag-alinlangan sila sandali, hindi sigurado kung dapat nilang habulin siya. Ang sabi-sabi, napakalason daw ng tubig sa latian. Pinsan ay nagkaroon ng malaking labanan sa undead clan na naganap dito at hindi alam kung ilang nilalang at kaluluwa ang inilibing dito. Ito ay talagang masyadong mapanganib. Gayunpaman, ang lokasyon ng Phoenix Sect ay mahalaga sa Sectmaster ng Plenilon Sect. Natigil pa rin siya sa ikasyam na kaharian sa Imminent Immortal at hindi niya malagpasan ang huling hakbang kahit na ano pa ang gawin niya para maging isang tunay na immortal. Kung hahayaan niya si Alex sa pagkakataong ito, maaaring wala ng pagkakataon sa hinaharap. Agad niyang inutusan ng ilang alagad, kayong mga lalaki, habulin ninyo siya kaagad. Ito. Ang mga alagad ay natakot lahat at hindi nang ahas na gawin iyon. Galit na galit ang Sectmaster. Naglakas loob kang sumuway sa isang direktang utos. Anong kinakatakutan mo? Hindi mo ba nakikita na ang brat na iyon at ang kanyang anak ay magaling doon? Go! Gamit ang isang malaking kaway ng kanyang kamay, sinunggaban niya ang ilang dosenang mga disipulo sa kawalan at itinapon ang mga ito ng sunod-sunod. Tilamsik, tilamsik. Kagad pagkatapos mahulog ang kalahating dosenang disipulo sa tubig, umalangaw-ngaw ang malungkot na hiyawan. Ang napakalakas na nakakalaso na tubig ay agad na natunaw ang 7 o 8 disipulo. Sila ay sumigaw at nagpumiglas ng ilang sandali bago ang kanilang mga boses ay humina at sila ay lumubog ng dahan-dahan. Ang natitirang iilan ay nagmamadaling lumabas sa latian. Gayunpaman, hindi sila naging mas mahusay. Ang kanilang balat at laman ay natunaw na sa isang kakilakilabot na lawak. Ang ilan sa kanila ay nabulag at maging ang kanilang mga ilong o tainga ay natanggal. Ito ay nakakatakot at ang kaagnasan ay patuloy na kumakain sa kanilang katawan. Bilang resulta, ito ay walang pinagkaiba sa pagiging patay. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, natakot sila ng walang kabuluhan. Maging ang Sectmaster ng Plenilon Sect o ang Grand Elder, inalis nilang lahat ang ideyang tumalon sa latian. Si Hermione lang ang medyo ayaw paalisin ito. Ito ay ang 10 Point Forbidden Spell pagkatapos ng lahat. Maging ang isang sinaunang Diyosa mula noong sinaunang panahon ay may mga bagay na kanilang pinagnanasaan. Mayroon akong reflective eye, pati na rin ang treasure attire na ibinigay sa akin ng aking Diyosa na Panginoon. Hindi ako takot. Kaya ko siyang habulin. Para sa kapakanan ng 10 Point Forbidden Spell, sulit ito.
Sa pag-iisip nito, kinuha ni Hermione ang reflective eye mula sa palasyo ng kanyang isip. Umikot ang salamin sa paligid niya at isang pilak na liwanag ang bumalot sa katawan niya bago siya tumalon din sa latian. Gayon din, ginawa niya ang lahat ng ito sa napakabilis na bilis. Sinugod niya si Alex sa mabilis na katulad ng isang sword glare. F***. Bakit napakalakas ng lalaking ito? Napansin ni Alex na hinahabol siya ni Hermione at natigilan siya nang makita niya ang katawan nito na nagliliwanag ng silver light. Hindi siya mukhang natatakot sa laso na tubig o negatibong enerhiya sa loob ng latian. Maging ang kanyang mystic armor ay nabasag ng ilang segundo dito. Kung hindi dahil sa likas na pagkadyos sa katawan ng kanyang anak, mahirap sabihin kung paano siya napunta ngayon. At ngayon, si Hermione ay nagmamadaling lumapit sa kanya ng ganito kasama ang reflective eye na umiikot sa kanyang katawan. Isang nagninangas na apoy ang bumalot sa kanyang puso sa nakita. Holy shitty, isa talaga itong magic treasure na nagseselos sa mga tao. Kabanata 2137. Whoosh! Itinaas ni Hermione Yggdrasil ang kanyang espada. Diretso itong bumaril kay Alex. Ang bilis nitong naglakbay ay hindi mas mabagal kaysa noong nasa lupa ito. F***, hindi siya susuko. Tumura si Alex saka nag-teleport para makaiwas sa suntok. Pagkalipas ng ilang segundo, napagtanto niya na ang reflective eye ay hindi makagawa ng kanyang mga salamin na imahe kung ito ay upang protektahan siya. Ngunit dahil nag-iisa si Hermione, hindi siya natakot ni Alex. Kailangan kong agawin ang mahiwagang kayamanan na iyon. Nang makapagdesisyon na si Alex ay agad siyang huminto sa paglalakad. Pagkatapos lihim siyang naglagay ng mga hadlang at forma sayon sa ilalim ng latian. Medyo nagulat din si Hermione dahil kanina pa lumulubog si Alex kasama ang kanyang anak pero ngayon ay tumigil na talaga siya at gumuhit ng bilog dito. Pinagmamasdan niya ang pagkurot nito sa kanyang mga daliri, paminsan-minsan ay itinuturo ang silangan o kanluran. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang berdeng ilaw na naglalabas mula sa katawan ni Bubbles. Tila nagbigay ito sa kanya ng takot sa kanyang puso kaya tiyak na ito ay isang bihirang bagay. Hoy, brat! Malapit ka nang matapos. Kung bababa ka pa, wala nang ibang mapupuntahan. Sabi ni Hermione sa pamamagitan ng telepathy. Handa ka ba talagang dalhin ang iyong anak sa kamatayan kasama mo? Hindi pa ako nakakita ng ama na katulad mo. Uminto si Alex. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Wala na akong balak tumakbo. Ang dapat mag-isip kung tatakbo ka ba o hindi dapat ikaw. Paano ito, gumawa tayo ng deal. Ibigay mo ang salamin sa iyong katawan at pakakawalan kita. Umagalpak ng tawa si Hermione. Saan ang galing itong kumpiyansa na nang ahas kang takutin ako? Umiti si Alex at pinitik ang kanyang mga daliri. Whoosh! Biglang nagbago ang paligid. Namula ang mukha ni Hermione. Isang hadlang. Napaatras si Alex, tama. Ngunit nagdagdag din ako ng ilang iba pang mga bagay na maaaring ituring na iyong gantimpala para sa pagkuha ng tamang sagot. Pagkatapos niyang magsalita, umungal siya, banal na kapangyarihan, infernal prison, bumangon ka. Ang hindi mabilang na mga sinaunang rune na kumikinang sa gininto ang liwanag ay sumambulat sa susunod na segundo na nagbibigay liwanag sa kalangitan na parang mga bituin at pinupuno ang hangin ng isang solemna at sinaunang aura. Naramdaman ni Hermione na may hindi tama at agad na bumangon para tumakas. Gayunpaman, huli na. Ang mga gintong rune ay nag-ugnay, nakahawig ng mga gintong tanikala at sumugod patungo kay Hermione. Mabilis itong pumulupot sa kanyang mga paa at nagkulong. Pagkatapos 3 pang katulad na kadena ang lumipad patungo sa kanya na naggapos sa kanyang magkabilang kamay at natitirang binti. Sa puntong ito, mahigpit na nakulong si Hermione ng mga kadena na nabuo mula sa mga sinaunang rune. Ngunit sa kasamaang palad, mayroon ding isang kulungan na gawa sa mga rune na nakapalibot sa kanya at ang mga salita ay lumitaw sa kanyang katawan na nagpalamig sa kanya sa lugar. Kahit anong pilit niya, hindi siya makawala.
Si Hermione ay sumigaw at sumigaw, ngunit hindi siya kailanman nakipagsiksikan sa mga pormasayon at ito ay isa sa kanyang mga pagkukulang. Itinulak din ni Alex ang isang malaking halaga ng banal na kapangyarihan upang muling likhain ang isang mas simpleng bersyon ng Infernal Hell, Infernal Prison at mas mahirap itong pumutok. Bitawan mo ako. Ipaglaban mo ako ng isa-isa kung may kakayahan ka. Sigaw ni Hermione. Tumawa si Alex at humakbang palapit sa kanya. Sige na, sumigaw ka. Sa ganitong uri ng lugar, kahit na sumigaw ka hanggang sa mawalan ka ng boses, wala itong silbi. Kahit na wala pang kalahating metro ang kanyang nakatayo sa harap niya, hindi niya ito kayang salakayin. Sa halip, ang mga sinaunang rune chain na nagkulong sa kanya sa lugar ay nagbigay ng pakiramdam na parang sinusubukan nitong hilahin ang kanyang katawan. Sobrang siksik ng silver gloss na tumatakip sa kanyang katawan. Nagmukha siyang futuristic na robot. Inabot ni Alex ang kanyang kamay upang hawakan ang mukha ni Hermione. Kapag nakipag-ugnayan ito, parang hinahawakan ang balat ng isang totoong tao. Ito ay makinis at nagkaroon ng pakiramdam ng pagkalastiko. Nakaramdam ng goosebumps si Hermione sa kanyang buong katawan. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Nadagdagan ng sadistikong katatawanan ni Alex at dahan-dahan niyang pinababa ang kanyang daliri sa mukha niya. Tumausdes ito sa kanyang baba, leeg, collarbone at sa wakas ay lumapit sa kanyang dibdib. Sinabi niya, hindi ba sinabi mo na gusto mong maging kasosyo sa paglilinang? Maaari akong magbigay sa iyo ng isang pagpapakita niyan. Paano na? Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2138. Pinagmasdan ni Hermione ang mga daliri ni Alex na malapit ng hawakan ang kanyang mga pribadong bahagi. Nanginginig siya at napakuyom ang pangahabang nanginginig ang buong katawan. Gayunpaman, wala siyang kapangyarihang gumawa ng anuman. Masyadong mahigpit ang 4 na rune chain na nakagapos sa kanya at hindi siya makagalaw kahit 1 pulgada. Bukod dito, ang malalaking salita sa kanyang harapan ay nakaramdam siya ng hiya. Nanginginig ang ilang bahagi ng katawan niya dahil sa tensyon na nararamdaman. Kinakabahan ka ba? Hindi mo ba sinabi na gusto mong maging kasosyo sa paglilinang? Mali ba lahat ng sinabi mo? Bumagsak ang kamay ni Alex nang walang pag-aalinlangan, mahigpit na hinawakan. Ramdam ni Hermione na nawala ng ilang tibok ang kanyang puso bago tumingin ng masama kay Alex. Ngunit hindi nagtagal ay muling sumili ang ngiti sa kanyang mukha at sinabi niya, napakahinala mo. Ako ay magiging isang diyosa sa hinaharap at ako ay natural na mangako sa mga salita na aking sinabi. Sinabi ko na gusto kong maging kasosyo sa paglilinang kaya ako. Huwag mag-atubiling hawakan ang lahat ng gusto mo. Sa katunayan, hindi mo ako kailangang itali ng ganito. Maaari mo akong palayain at maaari nating tapusin ito ngayon. Sa totoo lang, sobrang kinakabahan siya. Isa siyang future goddess. Paano siya masisira ng lalaking ganito? Siya ay walang kapintasan at hindi nasesire. Paano siya mawawala ng virginity ng ganito? Ang nagpakasal sa kanya ay dapat na anak ng isang Diyos o hindi bababa sa isang taong may ranggo ng isang emperador o mas mataas. ****, pupunitin niya siya kapag nakalaya na siya. Napangiti si Alex. Ito ay isang kasuklam-suklam na ngiti. Actually, na-misunderstood mo. Hindi ako interesado sa katawan mo. Paano nagagawa ni Alex ang ganoong barbaric na bagay sa harap ng kanyang anak? Natigilan si Hermione. Kung gayon, ano ang kahulugan nito? Madilim na tumawa si Alex at ang kanyang Chidartedy. Ang Chaos Tree sa kanyang isip na palasyo ay iniunat ang mga ugat nito at sumisid sa katawan ni Hermione, paikot-ikot sa reflective eye na nasa loob niya. Sino ang nagsabi kay Hermione na ilagay ito sa kanyang puso? Kasalanan niya iyon. Iyon ang dahilan kung bakit kailangang ilagay ni Alex ang kanyang kamay sa posisyong ito. Ikaw. Halata na sa wakas ang bulat na naramdaman ni Hermione. Ano ka ba? Paano mo nakita ang reflective eye sa katawan ko? Bagamat itinago niya ito sa kanyang puso, hindi talaga iyon sa loob ng kanyang puso.
It was more of being at the center point of something. It exists similar to her mind palace. Sa madaling salita, ito ay parang isang dalawang-dimensional na espasyo. Ito ay dapat na isang lokasyon na siya lamang ang maaaring ma-access. Ganun ba kahirap hanapin? Tanong ni Alex. Ang mga ugat ng Chaos Tree ay mahigpit na sinabunutan ito. Pilit nitong pinunit ang reflective eye mula sa kinaroroonan nito sa puso ni Hermione. Napasigaw si Hermione sa sobrang sakit, nanginginig mula ulo hanggang paa. Sa oras na ganap na tinanggal ni Alex ang salamin mula sa kanya at hinawakan ito sa kanyang kamay, naramdaman niya na ang salamin ay tila may kamalayan sa sarili at nais na lumipad mula sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, ang mga ugat ng Chaos Tree ay nakabalot dito at nabigo itong makatakas sa huli. Whoosh! Agad na binawi ang mga ugat, kinuha ang reflective eye, at pareho silang bumalik sa palasyo ng isip ni Alex. Hindi nagtagal, sumabit ang reflective eye sa Chaos Tree. Ang kulay abong Chaos Chi na enerhiya ay umikot sa paligid nito at ang soul imprint na nasa salamin ay nawala ng walang bakas. Blurg. Marahas na iniluwa ni Hermione ang isang subo ng dugo. Ang pilak na kinang na bumabalot sa kanyang katawan ay tahimik na nawala. Alam niya na tuluyan na niyang nawala ang reflective eye dahil hindi na niya maramdaman ang pag-iral nito sa loob niya. Pati ang soul imprint na inilagay niya dito ay naputol. Dinaril ni Hermione si Alex ng isang mapait na titig, ang kanyang ekspresyon ay naghisteryo. Alex, tatandaan kita. Balang araw, ako, si Hermione Yggdrasil, ay darating para patayin ka. Napasigaw siya habang lumiliwanag ang katawan niya. Kumunat ang noo ni Alex, saka kumilos para laslasin siya ng kanyang espada. Kabanata 2139. Gayunpaman, tila may ibang babae na lumitaw sa kanyang katawan. Isa itong ilusyon at napakaliwanag. Mahigpit itong pumulupot sa kanya at nang bumagsak sa kanya ang Dragon Bone Sword, ang lugar kung saan ito dumaong ay pumutok sa mga sparks at hindi ito naramdaman na parang pinutol ng talam ang anumang bagay. Gayon din, ang forma sayon para sa Infernal Prison na ginawa niya ay madaling nasira ng ilusyon. Ang figurang iyon. Bakit parang pamilyar ito? Nang ganoon ang pakiramdam ni Alex, isang malaking anino ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Nang makakita siya ng malinaw, isa pala itong napakalaking halimaw na nakatira sa ilalim ng latian. Ngunit sa kasamaang palad, mula sa kinatatayuan niya, hindi niya makita ang buong halimaw. Tanging bibig lang nito ang nakikita niya. Ibinuka ng halimaw ang bibig nito at tila isang malaking black hole. Ang diameter lamang ng bibig mismo ay maaaring umabot ng halos 100 metro. Napakabilis din noon. Awo! Diretso itong sumugod kay Alex, Hermione, pati na rin kay Bubbles, sabay-sabay silang nilamon. Shitty! Nataranta si Alex at ganoon din ang reaksyon ni Hermione. Ang ilaw sa kanyang katawan ay hindi napatay at sa halip ay naging mas maliwanag. Ang enerhiya ay lumakas, dumudugo sa katotohanan, at si Hermione ay tila natatakpan sa maliwanag na liwanag. Tila na-impluwensyahan siya nito, at unti-unting lumabo ang kanyang kamalayan, at sumigaw siya, "Guro, iligtas mo ako." Tapos, nahimite siya. Ramdam ni Alex na nasa tiyan talaga sila ng kanyang anak na babae. Gayunpaman, ang loob ng tiyan ay talagang napakalaki, at nagbigay ito sa kanya ng pakiramdam ng lumulutang sa dagat. Madilim ang paligid nila, puno ng kakaiba at nakakadiri na amoy. Gayon din, gumagalaw ang halimaw. Gayunpaman, ang pangunahing inaalala ni Alex ngayon ay si Hermione. Master. Ang ilusyon na iyon sa kanya, ito ang amo ni Hermione. Sa susunod na segundo, ang ilusyon ay naging mas maliwanag at nakita ni Alex na mas pamilyar ang figure kaysa dati. Kilala niya ang taong ito. Isa itong babae, ang pinakamagandang nakita niya. Ngunit bakit hindi niya maalala kahit anong pilit niya? Sumasakit ang ulo ni Alex. Nararamdaman niya na ang multo na babae sa kanyang harapan ay may isang uri ng koneksyon sa kanya at ito ay isang makabuluhang isa. Isa na nalampasan maging ang buhay mismo. Kung narito sina Claire Essex, Beatrice Essex at ang iba pa, makikilala nila ang taong ito sa isang sulyap.
Kaya't ang ilusyonaryong figure ay ang taong iniisip nila at nawawala sa lahat ng panahon ay si Dorothy Essex. Ang ina ng 4 na anak ni Alex. Bakit hindi ko maalala? Bakit? Sino ka? Sino ka? Magsalita ka. Galit na sigaw ni Alex, marahas na kinatok ang kanyang ulo gamit ang kanyang kamay. Nanginginig sa sakit ang kanyang ulo at cardiac acupoint. Sa sandaling ito, isang stream ng paghahangad ang lumabas sa kanyang cardiac acupoint. Pagkatapos tulad ng isang kidlat na nagliliyab, sumugod ito patungo kay Hermione o sa halip ang multo sa kanya na nag-uugnay kay Alex at sa multo. Masakit. Sobrang sakit. Parang sisubog na ang dibdib niya. Ang kabanalan sa katawan ni Bubbles ay naglabas ng banayad na liwanag at lumiwanag kay Alex. Didu, Dorothy. Nanginginig si Alex habang binabanggit ang pangalan. Bago ito, pinutol na ni Sienna ang karma sa pagitan nila. Unti-unting lumabas ang mga memory fragment na pinilit niyang kalimutan. Inanad siya nito na parang tubig at naalala niya ang lahat. Iyon ay ang kanyang asawa, ang ina ng kanyang quadruplets. Siya, ang master talaga ni Hermione Yggdrasil. Hindi iyon tama. Si Sienna iyon. Si Sienna ang kumuha kay Hermione bilang kanyang disipulo. Kasabay nito dahil sa ugnayan sa pagitan ng kanilang mga kaluluwa tila nag-react ang multo ni Dorothy. Mukha siyang illusionary phantom kanina pero mas naging maliwanag ang kanyang anyo sa paglipas ng panahon. Sa wakas, itinoon niya ang tingin kay Alex. Ikaw. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2140. Bakit ikaw? Ang boses na iyon, ang tono na iyon, hindi kay Dorothy Essex kundi ang dating reincarnated na babaeng iyon na sumaikop sa katawan ni Dorothy. Ang parehong nagsabi na si Alex ay hindi karapat-dapat sa kanya. Hindi ko inaasahan na maaalala mo pa rin siya. Iyan ay lubhang nakakagulat. Dati, mukhang hindi nakakaramdam ng emosyon ng ilusyonaryong multo ni Sienna na magkaroon ng kakayahang mag-react na parang huling paraan lang para iligtas si Hermione na iniwan ni Sienna sa kanya. Pero ngayon, nakakapagsalita na siya at nakakaramdam. Ang lakas talaga ng babaeng ito ay hindi maaarap. Naalala ni Alex ang sinabi ni Hermione noon na ang bagong master na nasa ilalim niya ay isang buhay na Diyosa. Kaya idinagdag na ginamit ni Sienna ang Reincarnation Stone para muling magkatawang tao, malamang na si Sienna ay talagang isang Diyosa. Tumingin si Alex sa kanya. Tama iyan. Hindi ko rin inaasahang magkikita kami dito. Kaya, nahanap mo na ba ang taong hinahanap mo? Umiling si Sienna, isang malalim na kalungkutan ang lumilitaw sa kanyang semi-realistic na mukha. Maraming pagbabago sa mundo sa loob ng 3,000 taon at hindi ko pa kayang tanggapin ng buo. Wala nang undead plan ngayon at dapat ay nakita mo na ang dakilang mundo ng Amerika ay matagal nang nawala. Maging ang Phoenix Sect na nakaupo sa tuktok ng lahat ay naging walang iba kundi isang walang laman na lungsod. Hindi ko nga alam kung saan nagpunta si Uncle Rowan at ang pamilya niya. Tito Rowan. Sino yan? Ang head teacher sa Phoenix Sect at ang co-master din ng 3,000 mundo. Kalimutan mo na ito. Hindi mo maiintindihan kahit ipaliwanag ko. Ito ay isang bagay na nangyari noong sinaunang panahon marahil mga 10,000 taon na ang nakalilipas. Ako ay muling nagkatawang tao pagkatapos ng 10,000 taon. Dapat mayroong ilang mga malubhang problema sa reincarnation pool. Nang marinig ni Alex ang lahat ng sinabi ni Sienna, nagulat siya. Noong sinaunang panahon, ang co-master ng 3,000 mundo ay ang tiyuhin ni Sienna. Gaya ng inaasahan, ang babaeng ito ay nagmula sa isang nakakatakot na background. Hindi katakatakang napakabilis niyang sinabi ang mga bagay tulad ng kung paanong hindi siya karapat-dapat para sa kanya. Mukhang mabibilang sa isang banda ang bilang ng mga taong maaaring maging karapat-dapat para sa kanya sa buong mundo ng Amerika. Anong klaseng tao ang hinahanap niya? Anong uri ng pag-iral noon? Pagkatapos tumingin si Sienna kay Bubbles na nasa braso ni Alex. Ang gulat ay lumitaw sa kanyang mukha sa susunod na segundo. Ang batang ito. Saan siya nanggaling?
Siya ang aking panganay na anak na babae. Ang iyong anak na babae. Nagsimula na siyang mangolekta ng pagkadyos sa murang edad. Natigilan si Sienna at sa parehong oras isang hindi kanais-nais na pakiramdam ang nagsimulang mamuo sa kanyang hindi maipaliwanag. Siya ay nagsilang ng 4 na anak pagkatapos niyang muling magkatawang tao, ngunit wala ni isa sa kanila ang lumabag sa natural na mga utos ng batas at nagsimulang magtipon at mag-condense ng pagkadyos pagkatapos nilang ipanganak. At ang batang ito ay napuno ng likas na pagkadyos. Bigla siyang may naisip na tao. The Asterisk Man, ang babaeng ito kaya ang kanyang reincarnation. Ito. Nagsisimula na itong maging masaya. Napatingin si Sienna kay Alex at parang may naisip na kakaiba habang tumatawa. Gayunpaman sa parehong oras ang kanyang figure ay kumikislap at siya ay nagmamadaling sinabi, "Ako ay kasalukuyang isang projection at ang aking mga kapangyarihan ay limitado dito." Ang babaeng ito ay may ilang koneksyon sa akin kaya tinanggap ko siya bilang aking disipulo. Unfortunately, my projection manifested on her so I can only take her away. Napakakakaiba ng lugar na ito. Maging mas masipag at maingat. Pagkasabi niya nun, tinuro niya si Alex. Isang agos ng banal na kapangyarihan ang bumungad sa kanya. Malaki lang ang maitutulong ko sa iyo. Oo nga pala, kung may pagkakataon ka, tulungan mo akong bantayan ng isang taong tinatawag na Blaze Rowan. Ang taong ito ay dapat ipanganak na may mga katangian ng apoy. Blaze Rowan, isang likas na kakayahang maglaro ng apoy. Natigilan si Alex. Ang ampun na anak ng kanyang Panginoon, si Jade Benmore, ay tinawag na Blaze at mayroon siyang natural na kapangyarihan ng apoy. Kaya't ang taong pinaghirapan ni Sienna na hanapin pagkatapos ng kanyang reincarnation ay hindi maaaring ang makulit na batang iyon, di ba? Kung totoo iyon, talagang ginagawang tanga silang lahat ng tadhana. Uy, may kakilala akong ganyan, as in, yung ka-describe mo lang. Siya ay. Sinubukan ni Alex na sabihin sa kanya, ngunit ang projection ni Sienna ay nagsimula ng kumurap. Ito ay marahil ang limitasyon ng kung ano ang maaaring gawin ng projection. Matapos niyang simulan ang proseso ng pagliligtas, hindi na niya maramdaman ang mga nangyayari sa sitwasyon dito, kaya hindi niya narinig ang sinabi ni Alex. Sa halip siya ay naging isang puting ilaw at binalot si Hermione, na wala ng isang whoosh. Kabanata 2141. Tiningnan ni Alex ang vacuous dark scene at walang magawa. Gayunpaman, agad siyang nakaramdam ng kaunting kaba. Sa sandaling ito, hindi niya alam kung nasaan siya dahil ang biglaang pagsulpot ni Sienna kanina ay nakagambala sa kanyang pag-iisip. Ngunit ngayon wala na sina Sienna at Hermione na naiwan lamang silang dalawa ng kanyang anak. Ito ay medyo nakakatakot dahil ito ay itim sa loob ng ilang hindi kilalang demonyong bibig ng halimaw. Ang paligid ay partikular na nakakatakot. Gayunpaman, binigyan siya ni Sienna ng isang stream ng banal na kapangyarihan bago siya umalis. Ang divine power ay naglalaman ng sinaunang divine energy na gumagala sa kanyang katawan at maaaring itaboy ang walang katapusang yin energy na sumalakay sa kanyang katawan. At least may konsensya ka pa. Tutal, lahat ng 4 kong anak ay ipinanganak sa iyong sinapupunan. Dati, binugbog siya ng sect master ng Plenilon sect hanggang sa samuka siya ng dugo at ilang beses na rin siyang sinaksak ni Hermione. Ang mga pinsalang natamo ay medyo magulo at kahit na ang Ultimate Book of Medicine ay hindi agad nakapagpagaling sa kanila. Gayunpaman, ang divine power ni Sienna Stormer ay nagtanggal ng kakaibang enerhiya sa mga sugat upang mabilis na mapagaling ni Alex ang mga peklat. Kahit anong mangyari, kailangan muna niyang magpagaling sa mga sugat. Lumutang siya sa madilim na lawa, hindi gumagalaw. To be precise, lumulutang siya sa loob ng tiyan ng isang halimaw. Bukod dito, ang tiyan ay humongous. Sa isang sulyap, ito ay naging isang walang hanggan, malawak na kalawakan ng itim na tubig at ang mabahong amoy ay nagpagalit sa kanya. Ito ay medyo hindi nararapat. Tingnan mo ang buwang iyon. Ito ay 100 metro ang lapad. Gaano man kalaki ang demonyong halimaw na ito, hindi naman posibleng kasing laki ng dagat ang tiyan nito, di ba? Isa ba itong demonyong halimaw? Habang nagpapagaling sa kanyang mga sugat, nagpakasawa si Alex sa mga paglipad ng magarbong.
Sa sandaling ito, nagpanteng ang kanyang tenga nang mahinang nakarinig siya ng kung anong tunog. Nagsimula siyang isipin na naghahalusinate siya. Gayunpaman, ang tunog ay naging mas malinaw. Pagkatapos ng ilang paghinga, narinig niya ito ng malinaw. May kumakanta pala. Babae ang kumakanta. Biglang nagmulat ng mata si Alex na tulala. Bakit may kumakanta sa loob ng tiyan ng demonyong halimaw? Maaaring kumakanta ang napakalaking demonyong halimaw na ito. Ngunit hindi nagtagal, nakita niya ang isang beacon sa loob nitong walang hangganan, itim na dagat ng tiyan. Kagad pagkatapos, nakita niya ang isang maliit na bangka. Ang beacon ay isang parol lamang na nakasabit sa bangka. Samantala, nakatayo sa maliit na bangka ang isang babaeng nakaberde. Siya ay may isang klasikong nakamamanghang hitsura at isang curvy, kaakit-akit na figure. Marahan niyang inuga ang mga sagwa na gawa sa kahoy, ngunit mabilis na lumayag ang bangka at hindi nagtagal ay nilapitan niya si Alex. Dahan-dahang huminto ang bangka. Kakaiba ang tingin ng babaeng naka-green kay Alex mula ulo hanggang paa habang umiikot kay Alex. Noon lang napansin ni Alex na very revealing ang outfit ng ginang. Nakasuot siya ng masikip na berdeng damit na may dalawang nakalabas na mahabang binti at walang hubad na paa. Ang material para sa kanyang pang-itaas ay hindi gaano, ngunit hindi siya mukhang mataba. Sa kanyang sorpresa, ang bahagi ng dibdib sa ibaba ng kanyang leeg ay isang tanawin para sa namamagang mata. Ang makatarungang nakalantad na bahagi ay mapang-akit na may isang kabataang aura na umaatake sa kanyang sentido. Matapos dahan-dahang itumba ng ginang ang bangka, humarap ang bangka kay Alex sa distansyang wala pang 10 sentimetro. Tumagilid ang ginang at halos dumampi ang mukha niya sa ilong ni Alex. Pagkatapos ng pag-amoy sa kanya, nagtanong siya sa isang kaaya-aya at bahagyang maislan na boses, "Mister, saan ka nanggaling at saan ka pupunta?" Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2142. Hindi kaya nakatira siya sa kakaibang lugar. Ngunit higit sa lahat, maaari bang manirahan ang mga tao sa lugar na ito? Sa sandaling ito, tiningnan ni Alex ng maigi ang babaeng nakaberde at nakikita pa niya ang kanyang anino sa mga pupil ng babae. Ang kanyang mga mag-aaral. Tila medyo naiiba sa mga ordinaryong tao, may malabong gininto ang kulay sa lalim ng kanyang mga mata. Isang bingi. Isang pipi. Bahagyang napakunot ang noo ng ginang dahil wala siyang nakuhang sagot mula kay Alex. Pagkatapos tumingin siya kay Bubbles. Marahil ay naisip niya na ang cute ni Bubbles at may bango sa katawan ni Bubbles na nagpapaginhawa sa kanya. Kaya marahan niyang itinaas ang kanyang payat na kamay at hinawakan ang pisngi ni Bubbles. Ano ang sinusubukan mong gawin? Pagkatapos habang karga-karga ang kanyang anak, nagmamadaling umiwas si Alex para maiwasan ang kamay ng ginang. Kaya hindi ka pipi. Binawi ng ginang ang kanyang kamay, itinaas ang kanyang dibdib at umatras ng isang hakbang bago muling suriin si Alex. Sino ka? Ano ang lugar na ito? Tanong ni Alex. Bahagya siyang nakaramdam ng takot sa sobrang diretsong tingin ng ginang. Oh, ang lugar na ito ay nirvana sa gitna ng kaguluhan. Ang babaeng nakaberde, nakatayo sa maliit na bangka, ay umikot at nakangiting nagsabi, "Welcome to Nirvana." Ikaw dapat ang unang tagalabas na nakapasok dito sa nakalipas na 300 taon. 300 taon. Saglit na natigilan si Alex. Tumira ka na dito sa loob ng 300 taon. Tama iyan. Dito na ako nakatira simula noong ako ay ipinanganak. Eksaktong 300 taon na ako sa taong ito kaya ito ay naging 300 taon. Ngunit wala pa akong nakikitang mga tagalabas dati. Ngunit, syempre, hindi ko alam kung may mga tagalabas na dumating dito 300 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ng isang post, tinanong niya, "Mister, gusto mo bang sumakay?" Saglit na may salungat na ekspresyon si Alex. Ngunit pagkatapos, lumangoy pa rin siya dito. Hindi bababasa, ang pagtayo sa bangka ay mas komportable kaysa sa lumulutang sa kakaibang ibabaw ng tubig na ito. Sandaling nagtama ang mga mata ng dalawang tao. Napakaraming tanong ni Alex ngunit hindi niya alam kung paano sasabihin ang mga iyon.
Kaya sa wakas tinanong niya, alam mo ba kung paano umalis dito? Umiling ang ginang. Narinig ko mula sa aking mga ninuno na walang sino man ang makakaalis sa nirvana ngayon. Nasira lang ang daanan. Nasira. Hindi, binanggit mo ang iyong mga ninuno. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Baka may iba pa bukod sa'yo. Siyempre, paano ako mag-isa? Marami kaming tao at 12-dosenang sila sa malaking kastilyo lamang. Bukod dito, mayroon ding santuwaryo. Tiningnan ni Alex ang maitim na tiyan ng demonyong hayop at inisip kung may nakilala siyang babaeng multo. Kung hindi, bakit hindi maarok ang kanyang mga salita? Kastilyo at santuwaryo. Sigurado ka bang nasa iisang channel tayo? Miss, tandang-tanda ko na nilamon ako ng halimaw. Napakalaki ng bibig ng halimaw na ito. Isa pa, ang lugar na ito ay may mabahong amoy. Hindi ako nagkakamali. Tumanggo ang ginang. Tama ang sinabi mo pero mali ka sa isang bagay. Ito ay hindi isang halimaw, ngunit isang sinaunang gawa-gawa na nilalang ang dakilang Genbu. Yung mythical creature, Genbu. Sinasabi mo bang nasa loob tayo ng tiyan ng gawa-gawang nilalang na si Genbu? Oo, iyon ang sinabi sa akin ng aking lola. Ngunit ang mythical creature na si Genbu ay may sakit. Sinabi ni lola na kapag namatay ang mythical creature na si Genbu, ang ating nirvana ay babagsak at masisira. Pagdating ng panahon, baka wala na ang ating tribo. Malungkot na sabi ng ginang habang gumagawa ng mga sagwa ng tubig. Then, she said, dahil nakapasok ka na, hindi ka na makakalabas ngayon for sure. Ibabalik kita sa lugar natin. Tatanggapin ka ng aking mga tao. O tama, ang pangalan ko ay Shadow Rivers. Ano ang iyong pangalan? Alex Rockefeller. Ito ang aking anak na babae. Maaari mo siyang tawaging Bubbles. Dahil si Alex ay hindi makalabas o manatili sa ganitong posisyon sa lahat ng oras, maaari lamang niyang sundan si Shadow Rivers pabalik. Napaka-cute niya. Pwede ko ba siyang hawakan? Matapos mag-alinlangan ng ilang segundo, kinumpirma ni Alex na kaya niyang supilan ang ginang sa pinakamaikling panahon. Noon lamang niya pinahintulutan itong hawakan ang kanyang anak na babae. Gayunpaman, hindi niya tuluyang binitawan ang kanyang anak. Hindi ko alam kung bakit. Lalo akong comfortable kapag hawak ko siya, sabi ni Shadow. Kabanata 2143. Pinagmasdan ni Alex ang kanyang katawan gamit ang third eye. Bilang resulta, natuklasan niya na ang yin energy sa kanyang katawan ay partikular na siksik na parang may mga layer ng kulay abong enerhiya na bumabalot sa kanya. Maging ang enerhiyang ito ay napakakapal na naapektuhan nito ang kanyang mga panloob na organo. Nakaramdam siya ng kegenhawahan habang yakap-yakap si Bubbles dahil ang natural na pagkadyos sa loob ng katawan ni Bubbles ay aktibong nagtanggal ng enerhiya ng yin. Kaya naman, lalo itong nakahinga ng maluwag. Pagkatapos suriin siya ng third eye ng ilang sandali, sa wakas ay may nakita siya. May koneksyon sa pagitan ng aura ng kanyang katawan at ng kapaligiran. Mukhang naintindihan niya ito ng kaunti. Actually, doktor ako. Nararamdaman kong may kaunting problema sa iyong katawan. Gusto mo tingnan ko ang pulso mo? Tanong ni Alex. Agad na iniunat ni Shadow ang kanyang snow white na pulso. Nang inabot at hinawakan siya ni Alex ay agad na sumimangot. Ang pakiramdam ng kanyang balat ay satiny, ngunit ito ay masyadong malamig sa pagpindot at nagkaroon ng agos ng masamang chi drilling sa kanyang mga meridian kasama ang kanyang mga daliri. Hindi katakataka na matrigger nito ang pagkadyos ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang banal na kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan ay biglang naging aktibo, na parang ang rush ng masamang chi ang nagpasigla nito. Buzz! Ang gininto ang core ng acupoint ay lumiwanag at ang banal na kapangyarihan sa loob ng gintong lawa ay nag-vibrate. Kagad pagkatapos, pangalawang gininto ang core, pangatlong gininto ang core. Lumiwanag lahat ang 7 gintong core. Ang lahat ng 7 gintong core ay magkakaugnay sa isa't isa sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan. Tapos may nabuo silang parang spell formation. Isang rush ng suction force na biglang nabuo ang sumipsip sa katawan ni Shadow.
Ang katawan ng dalawang tao ay tila nagkaroon ng ilang uri ng resonance sa sandaling iyon at isang walang putol na link ang nag-uugnay sa kanilang mga meridian. Naging intertwined sila sa isa't isa. Nanlaki ang mga mata ni Shadow sa gulat. Pakiramdam niya ay mabilis na dumadaloy sa katawan ni Alex ang masamang chi sa kanyang katawan at ang sinumpa ang kapangyarihan habang ang kanyang katawan ay umiinit at mas komportable. Ito ay isang ganap na bagong sensasyon. Ikaw. Sinipsip mo na ba ang negatibong enerhiya sa katawan ko? Ikaw. Hindi ka mamamatay, tama. Umangat ang ulo ni Alex at sumulyap sa kanya. Wala siyang oras para makipag-usap ngayon ngunit nakaramdam siya ng sobrang saya. Ito ay dahil nalaman niya na ang masamang chi sa katawan ni Shadow pagkatapos dumaloy sa kanyang katawan ay agad na sinipsip ng banal na kapangyarihan, na asimilasyon, at sa wakas ay naging isang bagong banal na kapangyarihan. Bukod dito, ang enerhiya na ito ay napakalaking. Sa isang saglit lang, nakakuha na siya ng daan-daang libong puntos. Higit pa rito, ito ay patuloy pa rin. Inabot ng buong 5 minuto para ma-absorb ni Alex ng buo ang masamang chi sa kanyang katawan. Matapos itong bilangin ng mabuti, nakakuha siya ng 500,000 puntos ng banal na kapangyarihan sa kabuuan. Peace Reverse, kanina mo pa sinabi na marami ka pang tribe members dito. Pareho ba silang lahat sa'yo? Nababalot ba ng masamang chi na ito ang kanilang mga katawan? Medyo nagmamadaling tanong ni Alex. Sa kasalukuyang sitwasyon, hindi lamang ang kanyang banal na kapangyarihan ang tataas ng mabilis, ngunit magkakaroon din siya ng maraming labis na chi upang harapin ang mga bagong acupoint. Tumango si Shadow. Oo. Sinabi ng aking mga ninuno na ito ay dahil ang gawa-gawang nilalang na si Genbo ay isinumpa at nagdurusa sa negatibong pagsalakay ng enerhiya. Pagkatapos tayong mga tao na katumbas ng pamumuhay ng symbiotically sa katawan ng mythical creature na si Genbo ay maaapektuhan din. Ang aking kalagayan ay itinuturing na magaan dahil ako ay bata pa. Ang mga matatanda ay may mas malubhang kondisyon. Ang galing. Halos mapatalon si Alex. Ano ang sinabi mo? Ibig kong sabihin, makakatulong ako sa pagpapagaling sa inyong lahat. Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2144. Nakaupo sa maliit na bangka ni Shadow, nakita ni Alex na si Shadow, ang 3 siglong gulang na ginang, ay mukhang abnormal na bata. Wala siyang pinagkaiba sa mga regular na estudyante sa universidad na nasa 20s sila doon. Ang kanyang kakayahan sa tubig ay nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang pinagmumulan ng tubig ng madali. Ito rin ang dahilan kung bakit walang kahirap-hirap siyang makasagwa ng bangka. Sa halip, hindi na niya kailangang magsagwa ng bangka. Gamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan upang himukin ang puwersa ng tubig sa ibaba, nailipat niya ng mabilis ang maliit na bangka. Maraming tanong si Alex sa buong panahon. Sinabi ni Shadow na dahil ang kanilang tribo ay nagsimulang sumilong at nagtago sa nirvana na ito mula noong sinaunang panahon 3,000 taon na ang nakalilipas, ang kanilang mga tao ay nakaligtas hanggang ngayon. Hindi nila lubos na kilala ang mundo sa labas dahil walang sino man ang lumabas mula noong araw na pumasok sila. Naglakbay sila sa madilim na tubig sa loob ng 10 minuto o higit pa. Ang madilim na parol sa bangka ay maaari lamang magpapaliwanag sa nakapalibot na lugar para sa isang hanay ng 12 metro. Ito ay malawak na kadiliman sa kabila noon. Plop! Biglang narinig ni Alex ang tunog ng kung anong bagay na nahulog sa tubig. Malakas ang tunog na para bang isang higanting bato ang nabasag sa pool ng tubig na sinundan kaagad ng sunod-sunod na ingay at ingay na nakakabasag ng lupa. Hindi mapigilan ni Alex ang bahagyang pagkabalisa. Gayunpaman, napagtanto niya na si Shadow ay kalmado at walang pakialam na para bang isang pangkaraniwang pangyayari. She cackled as she said, "Don't worry, it's just the rumbling sound of the great Genbu." Ang nahulog ngayon ay ang malignant na tumor sa loob ng katawan ng dakilang Genbu. Ito ay isinumpa, at ang katawan nito ay madalas na gumagawa ng mga malignant na tumor. Ang isang tumor ay babagsak pagkaraan ng ilang sandali, ngunit ang tumor na ito ay napakalakas at sa lalong madaling panahon ay magkakaroon ng reaksyon. Sa sandaling sinabi niya yon, ang tubig ay dumagundong.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, tila isang marahas na tsunami ang naganap. Ito ay napakalaki. The Asterisk Man. Ang gulat na si Alex ay agad na gumawa ng isang defensive barrier. Gayunpaman, natawa si Shadow at sinabi sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging Master of the Tide. Sa sandaling sinampal niya ang sagwan, isang water jet ang pumailang lang sa langit habang inaalalayan ng maliit na bangka. Siyempre, ito ay nasa loob ng katawan ng dakilang Genbu. Natural na hindi nila makita ang mga bituin o langit sa itaas ng kanilang mga ulo, ngunit ang maliit na bangka ay patuloy pa ring nangunguna sa taas na 12-dosenang metro. Mukhang nasanay na siya sa ganoong sitwasyon. Nang matapos ang lahat, sinabi ni Shadow, ang paraan ngayon ay ang mahusay na paraan ng Genbu upang mahawakan ang malignant na tumor. Masasabing natural na reaksyon ito ng katawan nito. Bihira itong mangyari noon. Mainam na mangyari minsan sa isang buwan. Ngunit kamakailan lamang, ang sitwasyon ay lumalala at ito ay nangyayari ng mas madalas. Mukhang hindi na makakatagal pa ang dakilang Genbu. Lumalala ang ekspresyon niya habang nagsasalita. Masasabing miserable ang mga tao sa kanilang tribo dahil ang kanilang buhay at kamatayan ay nakatali sa katawan ng dakilang Genbu. Makalipas ang kalahating oras, nakita ni Alex ang isang napakalaking force field. Sa kabilang banda, dinala ni Shadow si Alex at ang kanyang anak na babae sa gilid ng force field na parang naglalakad sa parke at nakakita ng isang napakatagong pasukan. Pagkatapos minonibre niya ang bangka papasok dito. Biglang lumiwanag ang lugar sa harapan niya. Itimitim pa rin ito na may hindi mapapantayang amoy kanina. Ngunit ngayon, napagtanto ni Alex na narating niya ang isang ilog na may napakalinaw na kalidad ng tubig at mayabong na mga halaman sa gilid ng tubig sa magkabilang panig. Nakita pa niya ang isang sedge ng mapuputi, higanteng mga tagak sa tabi ng mga ilog. Pagkatapos may mga malalayong bundok na yun at mga bahay. Ang lugar na ito ay tiyak na wala sa loob ng katawan ng dakilang Genbu, tama ba? Kung hindi, gaano kalaki ang dakilang Genbu? Ito ay magiging hindi maisip. Langit, lupain, bituin, damo, bundok at ilog. Nandoon ang lahat. Naaninag niya ang araw nang tumangala siya. Kabanata 2145. Gayunpaman, ang araw na ito ay mukhang mas banayad. Itinuro ni Shadow ang isang sinaunang nayon at sinabing, iyan ang ating nayon sa unahan. Maya-maya lang, biglang may lumabas na halimaw mula sa tubig. Ito ay may pangitaas na katawan na parang tao, ngunit ang ibabang bahagi ng katawan nito ay isang ahas na may mga palikpik at katulad nito sa likod nito. Ito ay isang demonyo. Nakatingin lang sa kanyang mukha at pangitaas na katawan, siya ay isang magandang babae, ngunit may makapal, malaking katawan ng ahas. Nagulat si Alex sa demonyong ito. Sa unang pagkakataon ay nakatagpo siya ng ganitong uri ng hayop kaya hindi niya naiwasang sumulyap pa sa kanya. Sa kanyang pagtataka, ipinakita ng demonyo ang kanyang mga pangil at nagtanong, ano ang tinitingnan mo? Wala ka bang nakitang kagandahan? Shadow, sino ang lalaking ito? Hindi siya taga-barangay. Siya ba ang asawa mo na natagpuan mo sa labas ng nayon? Ay nako, may anak ka na pala. Shadow, napakahusay mong naitago ang sikretong ito. Siguradong magugulat ang lola mo. Pagkasabi niyon, niyugyug niya ang kanyang katawan at naging isang nakamamanghang kagandahan bago tumalon sa bangka. Habang nag-transform siya ng ganito nang hindi nagsasabi ng kahit ano ng maaga, natural na wala siyang suot na damit. Hindi siya nahiya at pasimpleng tumayo sa harap ni Alex para suriin ito mula ulo hanggang paa. Sa halip, namula si Alex habang nakatingin sa kanya. Gayunpaman, naalala niya ang isang sinaunang lahi. Kayong mga tao ay ang tribo ng naga. Nabulabog ng boses ni Alex ang sexy, magandang demonyong naga sa harap niya. Parang natulala siya bigla. Baka hindi ka naga. Nakangiting sabi ni Shadow, Sis Chelly, hindi siya naga. Siya ay isang tao na nakilala ko sa labas. Ano? Tao. Pulalas ng demonyong naga na nagngangalang Chelly at agad na tumalon sa tubig. Nang muli siyang tumalon mula sa tubig, nakasuot na siya ng isang set ng berdeng damit. Gayunpaman, ang tela ay mas mababa pa sa Shadow.
Ito ay isang microkini na halos hindi sakop ang kanyang mga pribadong lugar. Dalawang sulyap sa kanya si Alex bago nagmamadaling nag-iwas ng tingin. Pakiramdam niya ay mas kaakit-akit ang hitsura nito nang suotin ang damit na iyon kaysa sa pagiging hubad. Napatitig si Chelly kay Alex. Tao ba talaga siya? Papasok ka sa labas. Tumango si Shadow. Nakakagulat. Lumalabas na mayroon talagang isang uri ng hayop sa labas ng dalisay na lupain tulad ng inilarawan sa mga sinaunang aklat. So, hindi pa nawawala ang mga tao. Tanong ni Alex paano mapapawi ang mga tao. Pagkatapos lumingon siya kay Shadow. So, pwede ka rin mag-transform into a naga. Tumango si Shadow habang sinabi, ang aking katawan ay nagtataglay pa rin ng ilang mga gene ng tao dahil, ayon sa alamat, isa sa aking mga ninuno ay isang malakas na tao. Hindi nagtagal, maraming miyembro ng tribo ng naga ang lumabas mula sa ilog. Lahat sila ay babae. Bukod dito, lahat sila ay walang katulad ng mga stunner pagkatapos ng pagbabago. Kalahati sa kanila ay hindi naghanda ng anumang damit. Nang mabalitaan nilang mga dayuhang tao si Alex at ang anak na babae na dinala sa kanyang mga bisig, lahat sila ay natigilan. Sabi ng isang naga, narinig kong sinabi ng aking lolo na ang huling pagkakataon na nagkaroon tayo ng tao dito ay 1,000 taon na ang nakalilipas, ngunit hindi kinaya ng taong iyon ang isinumpang kapangyarihan ng dakilang Genbo at ang masamang chi. Sa wakas, namatay siya pagkatapos tumagal lamang ng 2 buwan. Hindi ko alam kung gaano katagal ang 2 taong ito. Sinabi ni Shadow siya ay makapangyarihan at hindi natatakot sa isinumpang kapangyarihan. Sabi ng naunang naga, imposible. Kahit kaming tribo ng naga ay hindi makayanan ang ganitong uri ng isinumpang kapangyarihan, lalo pa ang isang taong tulad niya. Hindi siya magtatagal. Sabi ni Shadow, totoo. Isa siyang doktor at tinulungan pa akong alisin ang sumpa. Ano? Wala na ang maldita mong kapangyarihan. Imposible. Anong klaseng doktor ang makakapag-alis ng sumpa na kapangyarihan? Siguradong nagyayabang siya. Sa sandaling ito, isang nasa katanghali ang bulang na naga ang sumugod. Habang tumatakbo sa tubig, sinigawan niya si Shadow, Shadow, you're finally back. Bilisin mo at bumalik ka. Ang sumpa ng iyong lola ay nagpakita. Baka bumalik siya sa mga ninuno ngayong gabi. Ha? Nang marinig iyon ni Shadow ay agad siyang tumakbo patungo sa kanyang bahay. Kabanata 2146. Pagpapakita ng sumpa. Anong klaseng bagay yan? Tumingin si Alex kay Shadow na may pagdududa na nakasulat sa buong mukha. Ngunit sa pagkakataong iyon, pinaandar ni Shadow ang puwersa ng tubig upang itulak ng mabilis ang maliit na bangka. Direkta pa niyang itinaas ang bangka gamit ang isang malaking haligi ng tubig katumbas ng paglipad sa ibabaw ng ilog. Lola, kailangan mong kumapit at Shadow sa huling pagkakataon. Pulong ni Shadow, ngunit tumulo na ang mga luha sa kanyang mukha. Walang sinabi ang mataktikang si Alex. Sa paghusga sa kanyang kasalukuyang kalagayan, malamang nasasalubungin ng kanyang lola ang kanyang pagkamatay. Bukod dito, ito ay isang sitwasyong lampas sa kaligtasan. Kung hindi, hindi ito magiging kasing simple ng pakikipagkita sa kanya sa huling pagkakataon. Boom! Tarat-tarat! Ang maliit na bangka ay sumugod sa pampang ng ilog ng nayon at lumapag ng malakas. Ang tila manipis at maliit na bangkang kahoy ay nahulog mula sa taas na 5 o 6 na metro at nabasag sa lupa ng walang anumang pinsala. Pinatunayan nito kung gaano kahusay ang mga materyales ng bangka. Lola! Sumugod si Shadow sa isang puddle ng tubig. May mga hanay ng mga kahoy na gusali sa mga stilts, ngunit maraming tao ang nagtipon sa harap ng pinakamalaking, 5 palapag na gusaling kahoy. Ang bawat isa ay may malungkot na ekspresyon habang nakatingin sila sa gusali at nag-uusap sila sa kanilang sarili. Napagtanto ni Alex na karamihan sa mga tao dito ay mga babaeng naga. Higit pa rito, lahat ng mga ito ay karaniwang ipinapakita ang kanilang mga orihinal na anyo. Halos walang tao sa kumpletong anyo ng babae maliban kay Shadow. Shadow, Shadow. Pumasok ka dali. Nagsimula na ang sumpa ng iyong lola. Hindi na siya makakapag-usap mamaya.
Nang makitang sumugod si Shadow, agad na gumawa ng daanan ang mga tao kaya mabilis na nakadaan si Shadow. Lola, Lola! Bumagsak ang mga agos ng luha sa mukha ni Shadow. Nagmamadali siyang pumasok sa gusali. Pagkatapos nakita niya ang kanyang lola na nakatayong patayo. Maraming tao ang nakatayo sa paligid niya, naroon ang mataas na pari ng nayon, ang Astro Logo, at gayon din ang tagapangasiwa ng nayon na dalubhasa sa pangangasiwa sa mga libing ng tribo. Nakatayo doon ang lola niya na may ngiti sa labi. Gayunpaman, hindi na makagalaw ang kanyang buntot ng naga. Ito ay naging isang bato. Ang pagbabago ay magpapatuloy hanggang ang buong katawan ay naging bato. Ito ang walang hanggang sumpa ng tribo ng naga at walang makakaligtas. Tila ang bawat naga ay nagtapos ng kanilang buhay sa ganitong paraan. Lumuhad si Shadow sa lupa at niyakap ang natuyong ibabang bahagi ng kanyang lola habang umiiyak, "Lola, ayaw kong umalis ka. Huwag pumunta." Pumasok din si Alex, hawak ang kanyang anak. Walang pumihil sa kanya. Sa huli ay nakita niya ang lola ni Shadow. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mukha siyang napakabata at nakasuot ng berde, kumikinang na bikini. Tama, dapat lang tawaging bikini ang damit na iyon dahil kakaunting tela ang ginamit. Kung titignan ang hitsura ng kanyang pangitaas na katawan, siya ay tunay na tila isang binibini. Gayunpaman, laking gulat ni Alex nang makita niya ang natuyong buntot at ang petrification na kumakalat pa itaas. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganitong sumpa. Ito ay talagang hindi narinig. Hanggang bata, haharapin ng bawat miyembro ng ating tribo ng naga ang ganoong araw. Matagal nang nabubuhay si Lola. Oras na para makilala ko si Lord Ancestor. Nakangiti ang kanyang lola na may magiliw na mukha habang hinahaplos ang buhok ni Shadow. Gayunpaman, malinaw na ang proseso ng petrification ay napakasakit pa rin. Sinusubukan lang ng lola ni Shadow ang lahat para matiis ito. Dapat isipin ng isa, ang katawan ng laman at dugo ay biglang naging bato at ang ilang bahagi nito ay nagbabago. Paanong hindi masakit? Sa wakas ay natuklasan ng lola sina Alex at Bubbles. Sabay lamig ng ekspresyon niya. Sa isang sulyap nakilala niya si Alex. Kabanata 2147. Tao ito. Nagtataka siyang tumingin kay Alex at bahagyang napukaw ang kanyang emosyon pagturo kay Alex, tinanong niya, "Ikaw? Tao ka?" "Ano?" "Isang tao." "Talaga? Matagal na tayong walang tao dito." Ang nabigla ang mga nanunood ay nagtipon sa paligid niya at ang lahat ay nagsimulang magsalita ng isang beses. Sa sandaling iyon, biglang sinabi ni Alex kay Shadow, "Shadow, gusto mo bang iligtas ang lola mo?" Natigilan si Shadow. "Ikaw? May iligtas mo ba ang lola ko?" Ang sumpa ni Lola ay nagsimulang mahayag at siya ay ganap na mapapainit sa loob ng halos 10 minuto. Ito ang walang hanggang sumpa ng ating tribo. Walang sino man ang makakawala nito. Napangiti si Alex. Sa tingin ko maaari ko itong subukan. Hindi siya nagyayabang. Bagkus naramdaman lang niya na ang pinagmula ng pagpapakita ng sumpa ay nasa masamang chi. Ito ay dahil ang condensed evil chi sa katawan ay sobrang siksik na naabot nito ang ganap na konsentrasyon. Kapag naabot na nito ang limitasyon ng katawan ng tribo ng naga, hindi na mapipigilan ng isa ang pag-atake. Kapag nagsimula ang pag-atake, magdudulot ito ng petrification sa pamamagitan ng masamang chi. Sa kasong ito, ang nag-trigger ng pag-atake ay isang uri ng sinaunang rune. Ang pinakaasam ni Alex ngayon ay ang tulungan ng tribo ng naga na alisin ang masamang chi mula sa kanilang mga katawan upang matulungan siya nitong madagdagan ang banal na kapangyarihan. Sa kasalukuyan, ang lola ni Shadow ang talagang pinakamahusay na kandidato. Ikaw. Maaalis mo ba ang sumpa ng ating tribo ng naga? Ang nagsalita ay ang mataas na pari ng nayon, isang babaeng naga na may pulang kulot na buhok. Hindi siya mukhang matanda at may kapansin-pansing hitsura sa mga tao. Ito marahil ang talento ng lahi ng naga, naisip ni Alex. Sa pagharap sa agarang pagtatanong ng mataas na saserdote, hindi sinabi ni Alex ang lahat. Hindi ko pa alam pero maaari ko itong subukan. Natuwa agad si Shadow.
Hinawakan niya ang braso ni Alex at sinabi sa kanyang lola, "Lola, totoo po. Siya ay isang doktor. Siya ang tumulong sa akin na gamutin ang sumpa sa aking katawan. Tingnan mo, magaan ang aking katawan ngayon at mayroong init sa aking mga kamay." Hindi nagtagal, hinawakan ng kanyang lola ang kamay ni Shadow. Sa sumunod na segundo, napasigaw siya sa pagtataka, talagang may init. Totoo ang sinabi ni Shadow. May init talaga. Maaari mo ba talagang tulungan kaming iwaksi ang sumpa? Sa gilid, ang mataas na pari, ang mga tagapangasiwa at ang mga nakatatanda sa nayon na bumisita sa lola ay pawang sumugod at hinawakan ang katawan at mga palad ni Shadow gamit ang kanilang mga kamay ng isa-isa. Ang resulta. Malakas na sigaw ng lahat habang nagtatalon-talon sa tuwa. Sa sumunod na segundo, sa gitna ng pananahimik ni Alex na pagtataka, ang mga miyembro ng tribo ng Naga na may matayog na katayuan sa nayon ay lumuhod sa harap niya. Sa ilalim ng pamumuno ng mataas na saserdote, lahat sila ay sumigaw, "All hail Lord Saint." Ang mga salita ay agad na nabigla kay Alex. "Anong Panginoong Santo? Hindi ako ang iyong Panginoong Santo." Si Shadow, puno rin ng pagtataka, ay nagtanong, "High Priestess, what's going on? Paano siya naging Lord Saint?" Agad na sinabi ng mataas na pari kay Shadow, "Shadow, huwag kang maging basto sa harap ng Panginoong Santo." Napatingin si Shadow sa kanyang lola. Ganon din pala ang sinabi ng lola niya. Ang dakilang sinaunang astrologo ng tribo ng Naga ay minsang nagkwento tungkol sa kapalaran ng ating tribo sa kapinsalaan ng kanyang buhay, sabi ng mataas na saserdote. Sa wakas ay nag-iwan siya ng isang propesya, ang isa na magpapalaya sa sumpa ng ating tribo ng Naga ay ang Panginoong Banal ng ating tribo. Hindi nakaimik si Alex. After taking a look at Shadow's lola, Alex said, "Siguro may iligtas ko pa siya ngayon, pero after a while, even God will not be able to save her. Kaya kung gusto ninyong iligtas ko siya, kayong lahat maghintay sa labas." Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe Kwentong Nobela. Kabanata 2148. Bilisan mo. Lahat, lumabas. Pagalingin niya ang sumpa ng aking lola. Sigaw ni Shadow bago tumalon para itaboy ang mga tao. Ngayon, ang sumpa ng kanyang lola ay nagsimulang magpakita at ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay natutunaw. Nagsimula siyang mag-alala na ang kanyang lola ay lampas na sa kaligtasan kung siya ay may iwan pa sa ganitong kalagayan. Ang High Priestess, ang astrologo, at ang iba pa sa gilid ay agad na umatras pagkatapos magtinginan sa isa't isa. Ito ay isang hindi maikakaila na katotohanan na ang sumpa sa katawan ni Shadow ay nawala na. Ang propesya na ipinamana ng mga ninuno ay hindi maaaring mali. Kasunod nito, sumigaw ang High Priestess, lahat, umalis sa gusali at hayaang gamutin ni Lord Saint ang sumpa ng punong nayon. Bilisan mo. Noon lang nalaman ni Alex na ang lola ni Shadow ang pinuno ng nayon. Di nagtagal, tanging si Alex, ang punong nayon, at ang kanyang anak na babae, si Bubbles, ang naiwan sa gusali. Labis na nagdusa ang munting sumusunod kay Alex nitong mga nakaraang araw. Ito ay hindi malinaw kung ito ay isang ilusyon, ngunit ang kanyang titig at ang ekspresyon sa kanyang maliit na mukha ay tumindi na para bang nagsimula na siyang magkaroon ng isang tiyak na pag-unawa sa mundo sa kanyang paligid, naawa sa kanyang ama. Puno ng emosyon ang kumikinang niyang mga mata. Pagkatapos ay ibinawling niya ang kanyang ulo at tumingin sa punong nayon na may mukhang interesado. "Patawarin mo ako, Panginoong Santo, sa hindi ko nagawang pagsaludo sa iyo dahil sa aking kawalang kilos," sabi ng lola ni Shadow. Ikinaway ni Alex ang kanyang kamay. Nang makita ang isang kama sa tabi niya, marahan niyang inilagay ang kanyang anak doon. Pumalikod siya at nilaibat ang lola. Dahil dito, napagtanto niya na ang sumpa sa kanyang katawan ay nakasentro sa puso. Isang sinaunang rune ang nakatago sa gitna ng puso. Ang epekto ng rune ang humila sa lahat ng masamang chi mula sa kanyang katawan. Kung gusto niyang tulungan itong iwaksi ang sumpa na nagkaroon na ng bisa, kailangan niyang alisin ang maldita na rune na nakatago sa puso niya. Nang makita ang medyo awkward na ekspresyon ni Alex, nagtanong ang lola, "Panginoong Santo, medyo mahirap bang gamutin?" Ang sumpa kong ito ay tiyak na mas mahirap pang hawakan kaysa sa mga manifested.
Di bale, matagal na akong nabuhay. Kontento na ako na nakikita ko ang pagdating ng Panginoon sa natitirang buhay ko. Mula ngayon, ang ating tribo ng Naga ay maglalagay ng ating mga pananampalataya kay Lord Saint. Lord Saint, pakiusap, alagaan mo rin ang aking apo na si Shadow. Samantala, ang ipinahayag na sumpa ay nalampasan ang pusod. Alam na hindi na siya makakapagpatagal pa, sinabi ni Alex, kailangan kong ilagay ang kamay ko sa lugar ng puso mo para madrag ko ang pinanggagalingan ng iyong sumpa. With your consent, gagawin ko na ngayon. Ang lugar ng puso. Nang ibinaba ng lola ang kanyang ulo at tumingin, isang bahagyang pamumula ang lumitaw sa mukha na mas maganda kaysa sa karamihan ng mga supreme beauty star sa Earth. Magalang niyang sinabi, Panginoong Santo, ikaw ang aming Panginoon ng tribo ng Naga. Not to mention put your hand on me, even if you want me to do anything, I'm willing to. Tsaka, ako na. Bago pa siya makatapos ay agad na ipinatong ni Alex ang kamay sa kanya. Oh, ito ay isang napakahusay na sensasyon. Bigla rin niyang sinabi iyon. Maliwanag, iba pa rin ang sinabi niya sa nararamdaman sa realidad. Ngunit sa lalong madaling panahon, naramdaman niya ang isang walang uliran, matinding sakit na para bang ang kamay ni Alex ay inip ang sarili sa kanyang dibdib at hinukay ang laman sa kanyang puso. Hindi niya may galaw ang ibabang bahagi ng katawan niya, ngunit ang pang-itaas niyang katawan ay hindi maiwasang manginig na parang dahon. Napangiwi siya sa sakit. Nasa puso mo ang pinagmumulan ng sumpa. Isa itong inborn curse type na sinaunang Ron. Sa pagsisimula ng sumpa ngayon, ito ay sumanib sa iyong puso. Katumbas kung hinuhukay ito sa iyong puso na buhay ngayon. Ang sakit ay hindi maiiwasan. Kung nakakaramdam ka ng sakit, sumigaw ka lang. Labas na, sabi ni Alex. Umiling ang lola at mariing itinikom ang bibig. Tumingin sa kanya si Alex at nagtanong, let's chat then. Medyo mabagal ang proseso ng pagkuha. Sabi mo matagal ka nang nabubuhay. Ilang taon ka na? Ako ay 997 taong gulang sa taong ito. Ako dapat ang ituring na pinakamatanda sa buong tribo ng Naga. Oho, siya ay talagang isang milyong gulang na demonyo. Medyo matanda na iyon, ngunit hindi ka naman mukhang matanda, sabi ni Alex. Akala ko 27 years old ka lang. Ang iyong hitsura ay pinananatili ng mabuti. Anong uri ng mga pampaganda ang karaniwan mong ginagamit? Nataranta ang lola. Walang mga bagay tulad ng mga pampaganda sa tribo ng Naga. Kabanata 2149. Isa pang pagsabog ng nakakabulag na sakit ang sumakit sa kanya. Napakagat siya ng labi at sinabing kung ikukumpara sa normal na tagal ng buhay ng ating tribo ng Naga, hindi naman talaga ako ganoon katanda. Ang karaniwang haba ng buhay ng tribo ng Naga ay 5,000 taon. Kung ikukumpara sa karaniwang siglo ng buhay ng tao, itong 1,000 taon kong ito ay talagang hindi katulad ng 27 taong gulang ko. Ngunit mula nang kami ay isinumpa, ang aming buhay ay umikli ng husto. Napakakaunting mga tao kahit na tumagal ng 1,000 taon. Oh. Nagsimulang magpuwersa si Alex at marahas niyang hinawakan ang isang bagay. Napunit ang tela sa kanyang kamay sa maliliit na piraso. Pagkatapos dahan-dahang hinugot ang isang madugong sinaunang rune na may kakaibang enerhiya. Sa wakas ay hindi napigilan ng lola na mapasigaw. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naunawaan na ni Alex kung bakit siya tumanggi na sumigaw kanina. Halos mawalan siya ng kontrol dahil sa hiyaw at sunggaban niya ang lola na nasa harapan niya. Masakit bang sigaw ito? Ito ay simpleng pang-aakit. Bumilis ang tibok ng puso niya at dali-dali niyang pinigilan ang pag-iisip. Tumahimik ka at hawakan mo. Utos ni Alex. Nagmamadaling tinakpan ng lola ang bibig gamit ang kamay at hinampas pa ng ngipin ang palad nito. Gayunpaman, ang gayong ekspresyon at pagkilos ay nagtukso sa kanya upang mas bigyan pa ang kanyang simbuyok. Napapikit na lang si Alex. Sa susunod na sandali, nagpakawala siya ng malakas na dagendong. Tuluyan na niyang nabunot ang dagwang sinaunang Ron at napuno ng makapal na masamang chi ang buong gusali. Anong magandang bagay? Napakagandang suplemento.
Ang madugong rune ay katumbas ng pag-condense ng lahat ng masamang chi sa katawan ng lola sa loob nito. Naging sanhi ito ng pag-vibrate ng mga ginintoang core sa katawan ni Alex at i-connecta ang ginintoang lawa ng divine power sa isang force field. Isang maliwanag na gintong liwanag ang bumalot sa rune at sinimulan ang pagpipino. Napagtanto ng lola na ang lahat ng masamang chi sa kanyang katawan ay nawala at ang naunang natuyong ibabang bahagi ng katawan ay nagsimulang gumaling ng paunti-unti. Tuwang-tuwa siya sa mga pangyayari. Pinatunayan nito na siya ay talagang naligtas. At ang lalaking nasa harapan niya ay si Lord Saint. Gayunpaman nang makita ang estado ni Alex sa kanyang harapan, nagsimula siyang makaramdam muli ng pag-aalala. Panginoong Santo, ano ang nangyayari sa iyo? Ito ang Maldita Rune na hinugot ko sa katawan mo. Kailangan kong pinuhin ito. Kung hindi, ito ay patuloy na hahanapin ka at sinusubukang makapasok sa iyong katawan. Kung okay ka, maghintay ka muna sa labas at tulungan mo akong bantayan ang pasukan. Si Alex ay, sa katunayan, dol-dol ng walang kaparerekon. Pinagnanasaan lang niya ang condensed evil chi ng rune. Ito ay mas malakas kaysa sa nasa katawan ni Shadow. Pagkatapos ng pagpipino, ang kanyang banal na kapangyarihan ay maaaring tumaas ng malaki. Okay, Lord Saint. Lumabas ang lola ng gusali. Ang tribong naga na nag-aabang sa labas ay agad na nagpalakpakan. Talagang gumaling na siya. Sa sumunod na segundo, naramdaman ni Alex ang napakaraming lakas ng pananampalataya na lumilipad sa kanyang cardiac acupoint bago dumaong sa ginintoang lawa ng golden core sa huli. Boom! Tarat-tarat! Ang ikawalong acupoint ay nakalusot. Ang ikawalong ginintoang core ay nakondensed. Tawag. I-prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 2150. Lena, gumaling na ba talaga ang sumpa mo? Let me see, let me touch it. Ah, may init talaga. Iyan ay mahusay. Nagpakita na talaga si Lord Saint. Naligtas ang ating tribo ng naga. Chief, gusto naming makilala si Lord Saint. Pwede ba tayo? Parami ng parami ang nagsimulang magtipon sa labas ng stilted building. Maging ang mga bumati kay Shadow kanina sa ilog ay lumapit. Si Chelly, na kinamuhian ng taong Alex noong una, ay nagtatanong ng lahat ng uri ng mga tanong kay Shadow. Habang nakatingin ang lahat sa gusali, ang kanilang mga mata ay naging madamdamin, magalang, at iba pa. Tila sa mga matang iyon ay isang nagliliyab na pag-asa, isang nagniningning na ilaw sa dilim ng gabi. Sinabi ng mataas na saserdote, dumating na ang Panginoong Santo. Ang hula mula sa 3,000 taon na ang nakaraan ay naging totoo. Lumilitaw na ang araw na umalis tayo sa dalisay na lupain at bumalik sa ating tinubuang bayan ay hindi malayo. Dorothea, ikaw lang ang astrologo sa aming nayon. Maaari mo bang sabihin sa amin ang isang kapalaran? Ito na ba ang turning point ng ating buong tribo ng naga? Dapat ko bang ipaalam sa lahat ng pinuno ng purong lupain na pumunta at makipagkita sa Panginoong Santo? Bahagyang tumanggo ang astrologist na nagngangalang Dorothea. Hindi nagtagal, sumigaw si Dorothea at dumura ng puno ng dugo. Ang kanyang mukha ay lumungkot, sinabi niya, I'm so sorry. Ang aking mga kakayahan ay talagang limitado. Hindi ko masabi ang kapalaran ni Lord Saint. Ang kapalaran ni Lord Saint ay hindi ko masisilayan. Tapos may gustong pumasok at makipagkita kay Alex. Gayunpaman, pinigilan siya ng lola ni Shadow na si Lena Rivers. Shh, lahat, tumahimik. Ngayon, dinadalisay ng Panginoong Santo ang pinagmumulan ng sumpa na kinuha sa aking katawan at maaaring mga ilangan ito ng ilang oras. Iniling sa akin ni Lord Saint na bantayan ang pasukan dito. Hindi natin siya dapat istorbohin. Magdudulot iyon ng panganib sa Panginoong Santo. Lahat ng ginagawa niya ay para sa kapakanan ng ating tribong naga. Agad na tumahimik ang grupo ng mga tao. Kahit na ang mga tunog ng paghinga ay nawala. Lahat ay tumingin sa gusali ng may mas malambot, mas magiliw, at mas magalang na tingin. Napakagaling talaga ni Lord Saint. Paanong hindi mamahalin ng isang tao ang gayong dakilang tao? Naiisip nilang lahat. Maya-maya lang, ang boses ni Alex ay nanggaling sa loob ng gusali.
Kailangan pa ba ng sino man na iwaksi ang kanilang mga sumpa? Pumasok kayo isa-isa. Sandaling natigilan ang mga tao. Naging matagumpay ang pagpino ni Lord Saint. Pagkatapos gusto niyang tulungan silang iwaksi ang kanilang mga sumpa ng walang tigil. Gaano kagaling? Nakaka-touch. Kailangan mo ba ng kaunting pahinga, Lord Saint? Tanong ni Lena. Si Alex ay kasalukuyang nasa kritikal na punto. Ang sinumpang rune na nakuha mula sa katawan ni Lena ay nagpapataas ng kanyang banal na kapangyarihan ng kabuoang 10 milyong puntos pagkatapos ng pagpipino at pagsipsip. Higit pa rito, matagumpay na nabuo ang ika-8 gininto angkor. Siya na ngayon ay bumabagsak sa ika-9 na acupoint, halos sapat na upang mabuo ang ika-9 na acupoint. Hindi na kailangan. Pumasok ka agad. Bilisan mo. Maghanap ng isang mas matandang tao, mas mabuti ang isang taong ang sumpa ay malapit ng mahayag. Maririnig ang boses ni Alex na nagsasabi mula sa gusali. Ang masamang chi ay siksik sa katawan ng isang matandang tao. Tulad ng para sa mga taong may pagpapakita ng sumpa, ang sinumpaang rune sa lugar ng puso ay na-activate. Hanggat nabunot niya ito, magagawa niyang ilabas ang lahat ng masamang chi sa katawan ng tribo ng naga pagkatapos ay pinuhin ito. Ito ang magiging pinaka-epektibong paraan. Mukhang may isang taong may pagpapakita ng sumpa sa katabing Nine Dragons Village ngayon, sabi ng mataas na pari. Gagamitin ko ang Aquamail at hilingin sa kanila na sumugod dito. Dapat makapunta sila dito sa loob ng isang araw. Sa kanyang pagtataka, tila umabot ng isang buong araw ang pagmamadali mula sa katabing nayon. Gaano kalaki ang nayon na ito? Hindi na makapaghintay si Alex kaya agad niyang sinabi, "It's fine if it's someone without manifestation." High Priestess, ikaw noon. Pumasok ka. Tutulungan kitang alisin ang sumpa ngayon. Panginoong Santo. Ibigay natin ang pagkakataong ito sa mga nakababata. Cut the crap. Pumasok ka, bilisan mo. Oo, Panginoong Santo. Hindi na nang ahas na magsalita ang High Priestess dahil sa takot na magalit si Alex. Kaya agad siyang pumasok at isinara ang pinto. Natuklasan niya si Alex na naka-cross-leg sa lupa na may kakaibang pagbabago-bago ng enerhiya sa kanyang katawan. Till then.